Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si McCoy Pari, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito Pierre, tagi Tito. At kasama pa natin, walang iba, ang isa sa mga mainit-init na bagong graduate. Hindi pa rin tapos ang ating graduation celebration, mga kaibigan, from Comedy Manila. Congratulations ulit kay Vin Bonagua. Hi, Vin! Hello po, ako si John Arvin Bonagua, JD. Tangina. Bin, Yabang eh. excited na ako, Bin, na ano eh. Alam ko nagre-review ko ngayon sa bar exam yung tawag, di ba? Bar. 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 Paano bang pagre-review sa bar? Ano yan? Buwan talaga yan, buwan. Oo, kasi aralin mo yung syllabus, aralin mo yung mula first year na subject hanggang fourth year, tas mga bagong kaso, mga kasong dinecide ng nung bar examiner na justice, ganyan. Sabihin ka sana paano nagre-review, nagbabasa ng libro. Seryoso ba? Nagbabasa ka ng libro? Basa ka talaga Ngayon, nagbasa ng libro? Ganun. Sa akin hindi. Paano mag-review, pre? Hindi, baka may ibang style eh. Oo, hindi tumatalab. Ano ako visual, parang auditory yung pag-aaral ko. So audiobook. Nakikinig ako ng lecture. Tapos saka ako magsasagot ng tanong. Pag di ko alam, saka lang ako bubuklat ng libro. Kasi, may ADHD yata ako, hindi ko kayang magbasa. Alam mo yun, ng matagal. Oo, natamad ako. Yan, para hindi tamarin si Alvin, si Vin, para hindi tamarin si Vin, lahat naman kayo guys, mag-comment naman kayo sa episode na to na good luck, Vin, para sa sa bar exams niya. O kaya bigyan niyo ng bigyan natin mag-comment si Vin. kayong wag kang tamaran, Vin. Huwag kang tamarin. Okay, bigyan niyo na lang siya ng ng words of encouragement. O yan, tips o kaya words of encouragement na Vin, kaya mo yan. O kaya Vin, huwag ka na tumuloy. O kaya ganun. Pero yung tip na isa, huwag ka na mag-guest sa podcast, mag-aaral ka na lang. O mag-aaral ka na lang kaysa nagsasayang ka ng oras sa Machong Chismisan. Hindi, pero alam mo, podcast na lang social life ko. Kasi hindi na ako masyadong naglalabas. Wag yung wag tumuloy. Excited ako yung pag mahuhuli ako ng traffic enforcer, sasabihin ko may kaibigan akong abogado. Yun, putang ina. Pag sinabihan na, ba't walang not for hire yung sasakyan mo? Yan, ihaharap magpaplaka ka ng prosecutor. Oo. O kaya, Bin, kailangan ko ng deed of sale, panotaryo naman. Alam mo man, natatakot akong magpanotaryo, maging notaryo kasi umaakyat na yung hairline ko eh. Parang pag siya, Bin, panotaryo, parang Bin panot na yung Bin panot na yung naririnig ko eh. Hindi, pero ito yung gusto kong pag-usapan sana natin. Kasi 'di ba, Bin, mag-exam ka na sa bar. Anong date yung exam mo ng bar? September. First week. So 4, 10, 4, 7, 10. Ganyan. Sana naman magpagulong ng Granada sa bar exam mo. Ay, 7, 10, 14 pa lang. Yung sa Lasal. Yung may yung mga so masasabi natin na pag nag-take ka ng exam, isang klase rin siya ng sugal. 'Di ba? Masasabi ba natin na isang sugal yung pagte-take ng exam? Kasi hindi mo alam kung papasa ka o hindi, pero mas lumalaki yung chance mong manalo pag nag-aaral ka. Yun yung sugal siya, no? Oo, kasi nakakaubo siya ng pera. Tapos yung pag-take ng law, para siyang sugal kasi nakakaubo siya ng pera. Tapos ng utak. Tapos hindi, pero sugal naman na, lahat, in a way, lahat naman ng bagay na i-investan mo ng oras at resources, sugal. Kasi hindi mo naman alam kung magpe-pay off yan eh. Tama ba? At saka ang importante, pag naging abogado na si Bin, pwede na siyang mambabae kasi marami siyang pera na.
Wala nga akong jowa eh. Mahirap bang babae pag wala kang jowa? Antay ka lang. Basta pag attorney ka na, balikan mo ako pag attorney ka. Hindi, pero O tito. hindi, pero kasi yun, kaya ako gusto pag-usap. Kasi usong-uso kasi ngayon yung usong-usong magandang topic kasi ngayon yung online sugal eh. Kasi Oo. 'di ba parang nagiging malaking topic siya ngayon sa social media. Actually sa ano, nakalat na ngayon yung online sugal. Ang daming artista na umaabot na sa punto na nagiging normal na pag lumabas ka may billboard ng artista na nagpo-promote. Actually makinig ka ng podcast. Dito sa podcast na 'to may nakakarga dito minsan na Nag-promote kayo dati. na ads. Well, kayo nag-promote kayo, ako hindi ako nag-promote. Ay, wow! Kasi Wow! nagbasa lang ako. Oo. Kasi iba yung nagbasa ka, iba yung nag-promote ka. Kasi May kung dagdag nag-promote ka, oo. Nagbasa ka kasi, binasa mo lang yung ads. yung Pero copy, kung nag-promote Hindi ko alam ka, na kasama na natin sa podcast si Poncho Pinato dito. hindi pre, ganito kasi. Ganito yan pre. Nag-promote ka, ako si Makoy pare, pinopromote ko tong sugal na to. Nagigets mo yung Okay. punto ko. Oo. Sige, Pero sige. yun Tama. ang never nyo maririnig sa akin na ako si Makoy pa. Though hindi ko alam kung merong willing magbayad sa akin na gawin yun. Pero yun ang never kong gagawin. Ngayon, kung kakargahan tong podcast ng sugal, aaminin ko, may nagkarga na dito before. Oo. Oo. At kung balak nyo magkarga ulit kayo. Ngayon, kung ayaw nyo may nakikinig na o may naririnig na promotion dito sa podcast na to, mag-Patreon kayo para mas malaki yung karapatan naming tumanggi sa mga sa mga Tama promotion na yun. gano'n. Wait Kasi lang. Sabihin ko Oo. na rin, kung ayaw ni Makoy, message nyo ako, Tito __P sa Instagram. Ipapabasa ko kay Pidge. Pwede ko i-promote yan. Online sabong, online casino, online kahit ano. Basta maganda sige, bayad. punta tayo. Kasi nakikita ko nagme-message ngayon si Atong ang Tito Pidge. Gusto ka raw niya makausap eh. Gusto daw niya magpa-promote sa Atong. Yun tayo. Sabi ko nga, ano tayo dito? Munting Si Gretchen daw. Gusto ka daw makausap ni Gretchen. Ingat. Pero ikaw ba, Vin? Parang ikaw kasi parang interesado ka rin sa topic na to nung nag-uusap tayo kung anong pag-uusapan natin. Ano bang say mo dito sa proliferation of online sugal? Or sugal ba in general lang gusto mo pag-usapan or more specifically sa online sugal? Actually, online sugal, yung nababalita ngayon, kaya ako na kasi seryoso dilemma siya sa akin Kasi alam ko na marami akong kaibigan sa entertainment industry nga na sila, meron silang mga advertisers na online. So nandun yung kumbaga may marketing push para sa online gambling Oo. Tapos oo. And at the same time, gusto mo naman na kung merong alam mo yun, para siyang drugs. Kung merong magda-drugs, gusto mo na safe sila, gusto mo na legitimate, regulated, nagbabayad ng buwis yung yung Exactly. pupuntahan. So, very interested ako, may moral position ako na ayoko nang may may nawawalan ng kabuhayan sa sugal. Pero at the same time, iniisip ko, ano kaya yung kung may kaibigan kayo na nag-o-online sugal, ano kayang magandang sabihin sa kanya to manage yung niya, to Balato. limit balato, manghihingi ka ng balato. Hindi, ito to Vin. Ito kasing topic na to medyo it hits close to home dahil may mga kaibigan at kamag-anak ako na nabiktima nitong online sugal. Pwede ba bang i-share 'yon? Like, hindi ko na lang i-specific kasi masyadong sa akin yung topic. Pero when it comes kasi dun sa part na yun nga, pagkakarga, actually to be honest,
may option dito sa network na kinabibilangan ko. Kung tatanggapin mo yung placement nung ganong klaseng ads doon sa podcast. And ilang beses ko ring tinanggihan. May instances na tinanggihan ko. Pero ang punto, may nakapagsabi sa akin before na kahit anong tanggi ko diyan, maririnig at maririnig din ng ibang tao 'yan. So, ang mangyayari, yung moral responsibility mo na lang is siguro yung pagpapaalala na lang doon sa listeners mo or doon sa mga tao na maging maingat pagdating diyan sa pag-o-online sugal. Isa sa natutunan ko pre, yung pagiging addict pala diyan sa online sugal or any addiction in particular. Sakit pala yan pre. It's a disease. It's a disease. Kaya madaming na-addict sa iba't ibang bagay na nakaka-addict is dahil doon nila nakukuha yung high. Merong happy hormones, endorphins ba yung tawag? Dopamine hit. Ayun, thank you Tito P. Yung dopamine, doon nila nakukuha yung dopamine hit nila. Pag nananalo sila, nakukuha nila yung dopamine hit nila. So, Pinoy na Pinoy, dopamine. Wala talaga akong H pare, wala talaga akong H. Pero yun nga yung parang sakit siya. So hindi natin talaga mahuhusgahan kaagad yung mga taong na-addict sa ganyan. Pero Makoy, may suggestion lang ako. Payag ka na na ikarga yung ad dun sa sa podcast. Tapos sabihin mo na lang, tsaka mo kontrahin, huwag kayong mag-online sugal. Well, actually, ito nga yung sense ng topic na to ngayon eh. Na kasi 'di ba ilang beses na natin sinasabi Tito P, may puta price tayo. Oo, meron talaga tayong puta price. Vin, actually dati pa namin inaalok yun eh. Yung alam nyo naman na ako, matagal akong hater ng mga Marcos, paulit-ulit kong sinasabi yun eh. Pero ikaw Vin, hater ka rin ba ng mga Marcos? Ay, oo, mahabang history yan. Hindi, kasi alam ko naman yung background mo. Pero balik tayo doon sa puta price. Balik tayo sa puta price since bagong member si Vin ng usapan na to. Tito P, magkano puta price mo para mag-endorso ng Marcos sa politika? 10M. Sabi na natin. 10M? Oo, 10M. Ito ang ano nito ng puta price. Considering na o-offera nga nila. Alam naman namin, sasabihin ng ibang kapal naman na mukha nyo. O-offera pero kung sikat ako, pero kung sikat ako, yung 10M, palag yun. Mahina yun, oo. Mahina yun. Hindi, kung ngayon mismo, Tito P, walang sikat factor. Hindi, 10M. Yung current estado mo. Kasi tataas pa yung pag... Hindi, may kukontak sa'yo na taga Marcos, sasabihin. Tito P, gusto naming endorso mo si Marcos. Magkano? 10M, may kasamang vlogs pa yun. Hindi, as in, ito lang, talaga magiging ka lang, full-blown, apologist ka lang. Sino bang sample ng full-blown apologies? Si Hindi, sa kay Digong yun eh, si Sason. Ito na lang, magiging mokauson ka ni Marcos. Ganun, magiging mokauson ka. Magiging mokauson ka ni Marcos. 10M ka lang? Ay, hindi, 50. Sorry, kung yun talagang yung... Pero full scale yun. Full scale na yun. Tsaka yung 50M na yun, lang yun eh, parang down payment lang yun kasi may mga may monthly yun. May kikita ka pa nun eh, kasi the mere fact na naka-ano ka na eh, parang makukuha mo yung fan base nila eh. So doon pa lang mamomonetize mo yun eh. Pag sumikat ka, pipila na yung iba-ibang mga politiko para sila rin so manganganak pa yan ng pera. Parang nilalagay mo yung paa sa pintuan. Kahit yung 10M, kahit sabi mo mababa yung 10M, ano yun eh, opportunity yun eh. Nagkakaroon ka na panibagong market eh. Oo, pinag-usapan talaga natin paano isang layong kaluluwa sa demonyo yun. Sige, ayan. Ako siguro, kung sa current state ko ngayon, mukhang sounds good na rin yung 50M. Sasangla 50 million. Pero just migrate sa ibang bansa yung pamilya ko. Migrate. Parang merong ganun, di ba? Yung isa yung medyo chubby na yung nag-migrate na sa ibang bansa na DDS vlogger dati.
yung kaaway na nila Mocha ngayon dahil tinakbo daw yata yung pondo. Nakalimutan ko na Oh. yung pangalan, basta isang DDS vlogger na magkakaaway na sila ngayon, eh. Anyways, ito ang gusto ko marinig, si Bin. Bin, Oo. ano ang puta price mo? Ito yung tricky sa akin, kasi nagtrabaho na ako sa gobyerno. Oh, yan, So para sa mga ang di nakakaalam, guys, okay lang ba sabihin, Bin, o wag? Oo, former staff ako ng isang congressman. Okay. Game. Oo. Tuloy mo. So ang puta price ko, SG-11. Sorry, ano yung SG-11? Hindi, like meron like salary grade like ano mo yun? Salary grade. Salary Oo. grade 11. Mataas ba Ako yung salary hindi. grade 11? Hindi. Hindi. Ano lang yun, na ano lang yun, sakto lang. Pero ang ano kasi niyan, 'di ba dati aktivista ako? So Oo. kahit pa magtrabaho sa pinakamatinong congressman, may compromise na agad sa utak ko na, dati ito yung pinaglalaban ko tapos ngayon Gets nagwo-work ko. na ako sa gobyerno. So para sa akin medyo malalang tawid pa kapag yung BBM. ibang mga certain politiko yung mag-aano sa'kin tapos ang gagawin ko pa is pagtatanggol ko sila kasi tangina matalino ako, eh. Oh, Pero abogado ka, eh. Hindi yun men, Oh. sorry. Iko-comment kita dun sa SG-11 pre. Oo. Na-google ko rin, na-google ko rin yung SG-11. Maprinsipyo kang tao. Pero ano to tawag dito plantilla to. Plantilla, may benefits naman. Yung may Hindi kasi ang mahirap kasi ako kaya kapag binigyan mo akong trabaho basta sumisweldo ako ng buwanan. Kaya kung gano'n, kung ang tanungan is ano yung magkano, hindi sa magkano, eh. Parang gusto ko meron kaming parang strategic na partnership. Kumbaga, gawin mo 'to, gagawin ko 'yan. Gagawin ko 'to kung gagawin mo 'yan. Halimbawa, So ibalik parang mo. parang eventually magkakaroon ka ng posisyon, parang gano'n? Hindi, more of agenda. Like, Ah. sige i-endorse kita sa ganitong issue. Like, halimbawa, renewable energy. Puwede kitang maging katrabaho diyan kasi advocacy ko 'yan. Oo. Pero yung sa pera parang naano ako kasi like kung kumbaga parang nabababawan ako kasi mababaw lang naman akong tao, like kailangan ko lang kumita ng buwan-buwan. Oo, pero mas kung mag-uusap tayo ng politika, bigyan mo ako ng agenda, kaya kong i-ignore kung sino ka for the moment. Kasi may mga issue, wala namang perpektong politiko, eh, pero may mga issue na Totoo. mag-a-align kayo, eh. May mga Totoo issue yan, na totoo yan. mag-a-align kayo, eh. And Actually, sa'kin natutunan ko rin yan, eh, na may mga may mga bagay na kailangan mo i-compromise para sa mga politiko na magiging questionable yung desisyon ng paborito mong politiko na magugulat ka na, "Ay puta, ba't niya ginawa yun?" Pero 'pag nakita mo yung end goal, yun pala yung end goal. At yung palagi kong ginagamit na sample recently is yung endorsement ni Lenny kay Manny Pacquiao saka Money. kay Abalos, na eventually nung lumiwanag ang mundo, nakita mo yung parang end goal na gusto niya marating dun sa endorsement na yun. Kaya nga. So, sa'kin yung puta price ko siguro yun, parang bigyan mo ako ng listahan ng agenda na iaano mo, i-endorse ko yung agenda. Kaya lang Kasi ang daya kasi sa'yo, Bin, oo. yung senaryo natin is Marcos. Kaya yung puta price mo is may Masyadong baba. agenda ka na pwedeng habulin. Pero ito, tatalon tayo ngayon dun sa original topic natin. Dahil I guess going around the room, pare-parehas naman tayong ayaw ng sugal. At ayaw natin pare-parehas ng online sugal in particular dahil alam natin yung end result. Ngayon, kung nakikita mo yung mga billboard ng mga artista sa NLEX, sa EDSA, mga Piolo Pascual, parang hindi mga putyo-putyong artista to. Piolo Pascual, Maine Mendoza, Kim Chu, Vice Ganda. Recently, Parang nakita ko Paulo. mga front row lang dati ini-endorse niya. Oo. Paulo, Dennis Trillo.
yan, tangina dati, ang binibenta nga lang, pre, yung mga sabon na mahal, di ba? Pero ngayon, sugal. Kung ikaw yung ipapalit kay Vice Ganda, bilang Sa mukha Showtime? ng... Oh, hindi, Big Soto rin, pare, di ba? Pare, pa si Tito Big Soto. Big Soto. Oh. Sa online. Wag Online na natin betting. banggitin yung pangalan ng Wag na natin pangalan ng Pero kung ikaw yung ipapalit bilang mukha ng isang bagong sugal na platform, magkano yung tatanggapin mo para maging quota price mo na? Malaki, pre, kasi malaki kinikita ng mga yun eh. So yun, hindi Pero mo na again, talaga you have to consider na hindi mo makukuha yung estado ni Vice Ganda. Ikaw mismo sa current state ng Ano papagawa nila sa akin? Hindi, ikaw yung lang. magbebenta ng sugal. Yung kung ano yung ginagawa ni Vice Ganda ngayon na ikaw yung billboard ng sugal na yun and everything. Yun ang yung sure na hindi ka bababa ng 50M. Alam mo yung nabanggit ko kanina na parang bawa naging ikaw yung mukha ng pinakasikat na influencer ni Digong, tapos kapag sumikat ka na lalo, pipila na yung mga politiko sa'yo kasi sikat ka na, meron ka ng clout. Parang ganun din siguro yung tumatakbo sa utak ni Vice or nung mga sikat na parang pag nag-endorse ako nitong sobrang laki magbigay, tataas yung rate ko sa pagsingil. Tama. Tsaka, ano yun yung pang-boost? Yung portfolio mo PF yun eh. No? So sa akin, kung halimbawa, magbibigay sa akin ng sugal, strategic din eh. Ilalagay mo ako sa billboard, o di okay. I-ano ko yun, i-calculate ko. Kaya lang, may natutunan ako recently sa isang interview ko kay Papi Ramon. Na, tatandaan nyo, ano isa sa mga sumikat na commercial ni Papi Ramon? May natatandaan kayo? Smart? Emperador. Hindi, tangina. Hindi, isa sa mga biggest commercial ni Ramon is yung alcohol commercial, Emperador. Meron palang something sa advertisement world na pag nag-endorse ka ng certain kind of product, automatically naka-cut off sa iyo yung ibang products. Kaya parang nagkakaroon ng premium yung specific product na yun. So sample, ikaw artista ka, nag-promote ka ng alak, automatically hindi ka nakukunin ng mga ang way of thinking, hindi ka nakukunin ng mga product na pangbata tulad ng Jollibee, yung mga yung mga ganun. Kasi nga identified ka na adult product ka. Pero unless kasing gwapo mo si Ding Dong Dantes. At kasing gwapo mo si Aga Mulak or si Makoy Pare. Pero yung alak, babayaran ka nila ng malaking halaga to compensate para makakuha sila ng mga ganong artista. Makoy, hindi mo ako mapapag-post para sa kalendaryo. Sinasabi ko sa'yo. Kahit magkano, hindi mo ako ayoko makita sa barberya, sa likod ng truck. Sa kapagjakulan ng mga nasa bodega. Pero yun. Pero di pa nga si bumali ng ganon si White Castle Whiskey. Kinuha nila si Ninong Rai saka ang pangalan nito yung social media influencer na gay, si Sasa Girl. Sassy Girl. Sasa ba? Girl yung Sasa Girl yun. Teka, balik tayo dun sa So yun nga, kukunin ka endorser, ikaw ipapalit, magkano ang puta price mo, Vin, para maging endorser ng sugal? At yun nga, walang mababago sa estado mo. Kung ano lang yung kasikatan na meron ka or kung ano man yung maliit na espasyong inaapakan natin sa internet ngayon, yun. Hindi kita ginagago Pwede bang porsyento? Sige, bigyan mo kami ng idea. Sige, baka magamit din namin yan. Like, halimbawa, bigyan mo promo code. Magkakaroon ka ng promo code na gumamit ng promo code mo. Hindi, parang royalties yung gusto mangyari ni Vin. Parang bawat deposit, meron kang kaltas na kahit sabihin mo 0.01% sa series nila yung magkuha mo. Kung 1%, ganun. Parang ganun. Kasi sa akin, gusto ko
pag laos na kayo, wala na rin. Like, ano mo yan? Kumbaga habang kumikita ka, pag natapos ang Oo, buhay niya, pag wala na. Hindi, pero like, ang hirap kasi man, kasi nakita ko, meron din akong personal, like, meron mga friends and relationships na na-end dahil sa sugal. Like, halimbawa, yung mga bigla mo na lang tumatawag sa'yo kasi nag-aaway sila ng asawa niya kasi kailangan nila ng ganitong pera kasi sa sugal. Tapos parang siguro yun yung mahirap for me na yung talunin. Kasi nakikita ko yung effects sa bracket ko. No. Hindi kasi for me, yung mga mayayaman kasing endorser na hindi nila, siguro wala silang mga kamag-anak or hindi nila nakikita yung effect ng actual na produkto. Kaya madali. Or wala na silang pake. Posible yun eh. Posible yun, pre, na parang tangina, eto na, pagpalagay mo na, pre, ha? Pagpalagay mo ikaw si Piolo Pascual. Putay na si Piolo Pascual. Saan kilala si Piolo Pascual? Pagiging religious, ang ine-endorse. Kala ko sa kung ano. May abs. May abs. Bin, may abs. May abs. Alam pa, kilala si Piolo sa pagiging religious, ine-endorse niya Sun Life, insurance company. Well, technically, sugal din naman ang insurance. Hindi. Okay, hindi. Pero, sige. Nagigets ko yung pinanggagalingan, no? Pero, hindi. Sabi ng nilapitan si Piolo Pascual. Piolo, name your price. Endorso mo tong sugal na to. Tangina, posibleng nag-isip yang si Piolo or ng grupo niya na, tangina, dami nating posibleng masirang buhay ito pag in-endorse natin to. Kaya lang, ito yung 400 million na, or baka nga katulad ni Vin na every sign up na may percent siya, 20% o ano. So, napaisip siya, tangina, okay lang yun, hindi naman natin siya kilala eh. Sorry na lang. Ganon siguro. Ang hirap talaga man kapag siguro pag produkto na alam mong may side effect, ang hirap talaga itaya yung pangalan mo. Kasi halimbawa, Yossi. Kung tutuusin naman man, lahat naman ng produkto problematic. Kunin ka ng Jollibee na endorser, meron silang issue sa contractualization. Kunin ka ng McDo na endorser, nagpa-fund sila sa Israel ng kunin ka ng Starbucks, meron silang contribution diyan sa Israel halimbawa, 'di ba? So, sa akin mahirap magbigay ipasa dun sa mga endorser or sa mga nagpo-promote yung moral na kamalian ng produkto. Kasi nagtatrabaho sila eh. Yun trabaho nila. Ang siguro kailangan lang din nating tanggalin yung kultura na i-expect natin yung mga artista or yung mga or yung mga public personality na hindi naman politiko na maging perpekto, na maging puro. Kasi yan, negosyo yan, industriya to eh. Oo. Diba? Saka doon nga papasok din naman na kaya nga tinatanong natin yung isa sa topic natin ngayon, yung puta price, 'di ba? Madami kasing nag-co-condemn doon sa mga nagpo-promote nung sugal. Pero pag sila yung inilagay mo doon sa sitwasyon na sila yung inoferan para mag-endorse ng sugal, ang tanong, tatanggihan ba nila pag yun yung laki ng halaga na inilatag sa kanila? May sasabihin ka, Tito P? Pwede ba ako magpalit ng sagot? Yung sa akin pala, so yun yung difference pag nag-promote, pinromote yung mga Marcoses. Sabihin na natin may alienate ka na demographic, pero at the same time, baguhin lang natin. Kasi Marcoses baka mamaya hindi makarelate yung iba. Sabihin na lang natin na i-promote mo yung politiko na ayaw mo. Yung para politiko mas na ayaw mo. Sige. Para hindi hindi specific. Sige, para hindi specific.
ginamit ko lang na may example. Pero Okay. kahit sabihin mong may alienate mo yung isang faction, kung malaki yung hatak ng politiko na yun, makukuha mo yun. So mag-open siya ng opportunities. Ngayon, Oo. pero pagdating nga dito sa sa sugal. So katulad ng sinabi mo yung kay Ramon Bautista, totoo yun na pag nag-endorse ka ng certain products, services, or kung ano man, na yun nga kino-consider ng church or ng kung ano man na immoral or hindi makakabuti para sa tao, Oo. ito yung kailangan mo na siyang singilin for a premium dahil alam mo na may mga ito Bagay. unlike sa sa mag-endorse ka ng politiko, ito talaga parang magsha-shun ka na ng tao eh. Opportunity cost, marami kang mga bagay na hindi magagawa dahil inano mo to, dahil pinatulan mo to. So naisip ko lang, instead na, ano ba sabi ko kanina 50M, pero instead na cash, stock options. You Ayun, know, yung mga ganun. Kasi Maganda nga yung sa ang lakas. Philippine habang malakas sila, nagagatasan mo sila. Pero ito Mag-cash in ka na. pero ito, bibigyan ko ng credit where credit is due. Si Vice Ganda, alam natin na isa siya sa biggest stars of the Philippines right now. So kung papansinin niyo, inaral ko yung ad niya eh. Meron siyang ad ng isang online sugal din. Feeling ko, para lang ma-cushion ng konti yung impact na nag-i-endorse siya ng sugal, nagpilit siya na may bigay siyang disclaimer sa dulo nung ads niya. Siya pa lang yung nag-i-endorse ng online sugal na nakita ko na may short message doon sa dulo ng ano niya, parang gambling is not a good source of income, parang ganun yung ano niya eh. And should be. Meron siyang ganun. Ang ang meron kasi sa kanya, meron siyang kapangyarihan na ginamit niya yung privilege niya na nandun siya sa estado na sobrang taas niya bilang star na ipopromote ko sa'yo pero gusto ko may disclaimer ako na ganyan. magandang ano yun, magandang... Well, technically, ganun ang approach sa alcohol eh. O, di ba? Oo. Hindi, pero Saka, ibig sabihin, Yossi, ganun din. May ang disclaimer pinanggagalingan ko, si Vice, big star siya na may kapasidad siya na mag-request or actually demand na, sige, makukuha niyo ako pero gusto ko ganito. Kasi parang tayo, Tito P, gamitin ko sample, hindi tayo kasing laki na artista ni Vice. Never, tingin ko in this lifetime, never tayo magiging ganung kalaking artista na magkaroon hindi ng naman tayo bakla eh. Gagong putang ina. Hey there! Alex Calleja here. Bakit ako nandito? Kasi gusto kong ipaalam sa'yo na may podcast din ako. It's called Punchline with Alex Calleja. I talk about everything. Serious, happy, sad, pero sa dulo, may punchline or may comedy. Again, it's Punchline with Alex Calleja. Available on Spotify o kung saan ka man kumukuha o naikinig ng podcast. Namumukhaan kita, nilista ko pangalan mo, kaya see you there. Ibig ko sabihin, never tayo yung pag nagkaroon sa atin ng offer na ganitong level lang, parang mahirap sa atin tanggihan yung offer na yun dahil alam natin na hindi posibleng wala tayong leverage. Natin yung offer. Wala tayong leverage. Leverage talaga yung usapin dyan eh. Sila din ba may may disclaimer? Wala. I don't think so. I don't think so. Ayun, kita mo, Nadine Lustre, pre. Nakuha siya ng Nadine flack, Lustre. diba? Si President Nadine. Nabugbog si President Nadine ng... Kasi... ang dami niyang negative comments na nakuha. Pero tingin ko, kaya siya napauo doon dahil sa laki ng perang in-offer sa kanya na sobrang hirap na tanggihan. Ito, isang sample. Yun, nakuha siguro yung quote-and-quote puta price ni Nadine pagdating sa pag-e-endorso. Ito, isang mainit na topic ngayon. Social media, endorser. Kilala niyo ba si Wamos? Oo. Di ba hot topic ngayon yung kay Wamos? Kasi naoperahan si Wamos. Pagkatapos niyang mag-vlog na naoperahan siya, may ad sa dulo na
Oo nga pala, ito yung link ko ng sugal. Yung merong link ng sugal doon sa doon sa ilalim ng picture niya na nakahiga sa ospital. Nakita ko yun Ako bilang kahit papano alam ko yung laro. Tingin ko si Wamos, naipit siya sa kontrata. Oh. Parang ang feeling ko, lahat ng parang pumirma si Wamos ng kontrata na within this time period, kailangan mo maglabas ng vlog every day and kailangan mo maglabas ng ads namin sa specific vlog Ng na yun. link. Oo, ng link. So tingin ko, naipit siya ng kontrata. Yun ang tingin ko nangyari kay Wamos. Maipit Ngayon, man o hindi, wise move pa rin yun para sa akin. wise move. Kasi napag-usapan naging viral. Ang tanong, may magkiklik ba doon? Or may inaalagaan pa ba siyang, anong tawag dito? Yung Reputasyon? Reputasyon. Tingin mo may pakialam ba si Oo. Wamos doon sa reputasyon niya? Ang mahalaga lang sa kanya, mai-deliver niya yung message niya, mai-deliver niya yung contractual obligation niya doon sa kliyente niya. Happy yung kliyente niya kung may mga naabot yung vlog na yon na napaklik at naparegister dahil sa vlog na yon. At alam ko sa kanila meron silang individual links na pag sa link dumaan yung nag-register, may porsyento sila. Meron kang komisyon, parang gano'n. So nagawa niya yung trabaho niya. Like maganda yung point kay Vice. Feeling ko meron ding kumbaga may space para i-improve yung quality or yung klase ng ads na nakukuha. Merong push ngayon sa House, sa Congress na na okay, hindi natin kayang iban yung online sugal pero iban natin yung mga kabataan sa paggawa sa pagsali sa sugal. So yung mga ads dapat hindi targeted sa kabataan, hindi dapat yan in public, yung nasa hindi dapat nakakabit yung GCash mo sa account mo sa sugal para hindi siya mas pahirapan pa. Kasi kasi ngayon sobrang accessible niya talaga ngayon. As in, dati kailangan mo pang pumunta sa casino, kailangan pumunta sa sabungan para magsugal. Nung pandemic, putang ina, ang daming nabiktima nung pandemic kasi nga, paano? Nandun lang, mag-GCash ka lang, makapagsugal ka na. Kailangan mo ng pera. Yun, Tapos meron ka pang kumbaga meron kang SAP. So meron kang may extra ka na income bukod sa sweldo mo. Saan mo i-invest? Doon ka sa doon sa madaling kubra, di ba? Investment. Yun yung gusto ko sa sinabi ni Vice na magandang disclaimer yon ng sugal, hindi yan source of income. Oo, tama naman. Hindi yan investment. So kahit paano, nabawasan yung kasalanan ni Vice. Oo, may way para i-elevate mo yung klase ng endorsement mo by kumbaga nauto mo ng konti yung guardian angel mo. Pagdating mo sa heaven, hindi ka pwede pumasok sa heaven dahil nag-endorse ka ng sugal. Oy, teka, may disclaimer ako nung nag-endorse ako. Sabihin na natin ganito. In relation dun sa past episode natin. Sorry, Tito P. Biglang sumagot. Di ka pa rin pwede pumasok sa heaven kasi bakla ka. Hindi. Hindi man makakapunta ng langit si Vice. Mapunta man siyang impyerno. Hindi. Pero siya yung siya yung magsustro ng jingle. Langit kasi kaya mo si MC saka sila si siya yung wait, patapusin nyo lang. Siya yung magsustro ng jingle na malamig. Sa Putang ina, ibang episode yun. Di nila kaya nga callback sa past episode. Magkasunod na lumabas to, di nila magigets. So pakinggan niyo lahat ng episode. Pakinggan niyo lahat ng episode. So sa akin, mas mag-focus tayo dun sa produkto kaysa dun sa nag-e-endorse. Paano mo i-improve yung produkto para hindi siya
maging sobrang malalang cancer ng lipunan. Parang Yossi, 'di ba? Parang Yossi, hindi naman nawala sa commercial 'yan dahil bumait bigla yung mga artista, hindi na sila nag-endorse, eh. Nagbawal. Nagkaroon ng batas na pinagbawal yung commercial ng Yossi. Tapos dun sa kahon merong tatak na bawal na ito nakakaano 'to, ganyan, 'di ba? So, paanong gusto mo mangyari doon sa website nung online sugal? May mga talunan na picture ng talunan. Picture nung yung naremata yung bahay, naremata yung Oo, kotse. picture ni Parang Wamos. Tangina, ang ganda nga no. Tangina parang pwedeng mas yun ang lalabas no. Bawat taya mo, bawat Picture round. ng mga nawawalan sa bungero. Alam mo yung commercial ni GB na nagpo-promote ng family planning? Alin to? Hindi ko pa napanood yan. Meron Ang siyang napapanood ko lagi sa MTR TV eh. May short film na si GB, yung GB Labrador ng Comedy Manila yung bida. Tapos parang isa siyang short film tungkol sa dapat nag-family planning ako nung high school ako kasi gusto ko sanang pagandahin yung buhay ng pamilya ko, pero ito lang kung ano yung kwarto ko nung high school ako, doon lang din nakatira yung pamilya ko. Sana nag-family planning ako. Dapat may mga kumbaga may ganong information campaign or pwedeng nagpe-play yon bago ka magsugal. Ang ganda no, ang ganda. Bawat round nung sugal, may ganon na putang Oo. Kumbaga sa sa sabungan. na bahay mo, Brad. Iwan ka na ng asawa mo. Tangina. Sa sabungan, bago magsabong, may misa. Magagaling. Di, pre, may short film lang. Di ba uso naman ngayon yung vertical films? Oo, man. Yun. Diba? May short film, bawat na life lesson. Putang ina, maganda yun. Tsaka maganda din hindi kasi, yun nga minsan naliligaw tayo na, huwag tayo masyadong mag-expect sa mga commercial model kasi ang trabaho nila mag-model ng commercial. Kung sa tingin natin masama yung produkto, ang kampanya natin dapat ayusin yung produkto, hindi tanggalin ng kabuhayan yung mga nag-e-endorse. Pero ito Diba? walang steer. May instances na effective yung advertisement kahit na alam mong classic advertisement lang siya na magsugal. Kasi 'di ba nauuso nitong huli parang nagkaroon ng proliferation ng yung parang pinapakita na puta nananalo siya ng ganito, tapos excited siya. May instances talaga na siguro yun yung panahon na kailangan mo ng pera na ako as a person, parang napapaklik ako dun sa link tapos makikita ko magre-register na ako. Biglang papasok na lang bigla yung guardian angel ko na wag kang ganyan, madami nang nabiktima yan. So, technically, effective yung effective yung mga yung ads nila. Nasa tao talaga minsan kung gaano kalakas yung self-control niya. Ako, minsan sinuswerte lang ako nga na naaalala ko yung ibang nabiktima ng ganyan, na napipigilan ko yung sarili ko. Pero kayo, umabot na ba kayo sa punto na parang magre-register na kayo? Ako man sa loan app ako nadali. Kasi kailangan ko talaga ng pera. Yung mga nang-aapi pag hindi ka nakabayad? Oo. Pag tinignan mo yung cellphone ko, birthday ko, ang daming kasi may due ako bukas. Kinabukasan yung due date ko. Tapos yung araw na yon, doon ako binobombard na, "Bayad ka na, nakakahiya ka, ipo-post ko yung pangalan mo sa meron na akong kaso dito, pangalan mo na lang na." Sobrang creative ng pagte-threaten nila. Nabuti na lang medyo may alam ako na hindi naman totoo yan. Pero halimbawa matanda ka, halimbawa senior citizen ka, putang ina manginig ka na. Oo. Pero yung tama yung sinasabi mo na minsan kahit yung mismong paggawa, baka yun yung leverage mo as an artist. Parang, pwede ba i-endorse ko 'to, pero wag yung every 5 seconds makikita ko sa Facebook, ganyan. Like, mahalan mo yung rate mo
para hindi ka Oo. magastos ka, para Yun magastos nga, ka. dun papasok nga yung puta price na parang Oo. isingit Make mo it na lahat worth mo it. kasi maganda nga yung hirit ni Vin. Hindi lang yung nag-Jordan approach, Tito P. Napanood mo naman yung Jordan, Last yung ano Dance. ng Jordan shoes, 'di ba? Hindi, Oo. yung Jordan na shoes. Yung Air. before no panahon na nagkakaroon ng leverage yung mga nag-i-endorso ng sapatos, yung nanay ni Jordan humirit, sige, endorse namin yung sapatos mo, pero gusto namin meron kaming premium sa bawat sapatos na Ang ano, ibebenta na during that hindi time it was unheard. unheard of. Oo, unheard Oo. of yun. So ikaw Yun ang, parang ang ganda nung hinirit mo na, sige, endorso ko 'yan, pero gusto ko bawat marerematang bahay may kwarto ko, 'yan ganyan siguro yung nako, ang stock ina ko. options, 'di ba? Yun yung ano parang smart move. Kahit si Jordan din nung kay Charles Barkley nung sa-sign siya sa sabi niya, "Wag mong Sinabihan ipera, niya, no? i-stock options mo." Options. Na hanggang ngayon thankful si Charles Barkley nung Oo, sinabi dahil niya yun. kahit di na sila bate, tangina kumikita pa rin siya dun sa payo ni Jordan. Oo, Yun din tangina. yung dumali kay Magic Johnson kasi sa kanya unang inalok yung Jordan deal ng Oo, yun sa Nike. yung sa Nike tapos biglang pinili niya Converse. Converse. Tapos Weapon. sabi niya nang hinayang siya nakita niya gaano kayaman si Jordan. Kasi sinabi niya, paano mo isasalpak yung pangalan ng player dun sa sapatos? Sapatos yun. Pero nung narinig ko yun, parang mas may sense na nakalagay dun sa sapatos Magic kaysa Jordan. Di ba? Alam mo yun? ang perfect ng marketing eh. Di ba? Sa akin, Ngayon, pag nagsusot ka ng sapatos ni Magic, naiisip mo may age ka, gano'n. Tangina, gago. Tangina may mo, age Tito ka P. galing sa Magic Johnson niya. Pero at least, alam mo, babayero ka. Oo, tas yung anak mo hindi ko na sasabihin. Okay. Sige, mo. punta ka doon. Demen. Go there, pare. Go Sa akin, there. ang nakikita ko dito. Hindi magaling na basketball player yung anak mo. Ano ka? Ang nakikita ko dito sa usapan na to, kailangan nating baliktarin yung konsepto ng puta price. Sige. Feeling ko dapat instead parang i-value mo yung sarili mo as an artist na hindi lang basta presyo yung ide-demand mo. Kumbaga dapat iayon nyo yung commercial ko dun sa brand na gusto ko iparating. So halimbawa si Vice gusto niyang maging parang voice of reason pa rin. Kumbaga parang ginagalang pa rin, respetadong tao pa rin. So parang wag niyo ako ilalagay sa ganito, wag niyo ako ilalagay sa ganyan. Kumbaga meron kang puta price kasi may presyo yung yung brand mo. Pero meron ka pa ring laging conditional yung mo sa laging condition. Gusto ko yung irony na gusto mong voice of morality ka, no? Pero bakla. Ina mo! Oy, hindi moral yan. Hindi moral. Pero yun, sabi, not that there's anything wrong. Jerry Seinfeld. Babalikan ko si Bin. Yung kanina nga, yung sa political approach kanina, na pwede rin gawin yun. Baka nga yun yung isa sa mga, hindi natin alam, baka yun yung isa sa mga inclusions doon sa contract ni Vice. Na, sige, endorse ko yan. Pero gusto ko, every 3 months, meron kayong event para sa LGBTQ. Ganon, kasi diba, na parang, sige, tatanggapin ko yung kung anumang hate yung posible ko makuha yan. Pero may magagawa kayo para doon sa community na ini-endorse ko. Pwede naman tayo. Tatanggapin mo na mag-endorse tayo ng sugal or yun nga, yung politikong ayaw natin. Pero in return, mag-sponsor kayo ng 50 podcast na maliliit na para ganahan silang gumawa ng content. Makoy, pwede ba ako supportan yung podcasting community? O Tito P? Kung ako si Vice ganda, tapos gusto ko maging petty. Di ba, endorsement. Tapos sasabihin natin, supportahan yung gusto ko i-fund niyo yung mga fundraisers para supportahan yung LGBTQ community. Yan. Sige. At the same time, rin ako. Mag-donate din ako sa simbahan. Para lang pakita sa kanila, kahit tirahin niyo ako, mag-donate pa rin ako sa inyo.
Tol, parang ganyan na yung setup ng mga sabungan eh. Parang alam mo yun? Ganyan na yung, yan na yung usapan ng sabungan at simbahan na parang, sige, like, pero magbibigay naman kami. Totoo lang naisip ko kung ako may-ari ako ng sabungan. Tapos di ba yung sasabihin ng pari na huwag natin suportahan yung sabungan. Gagawin ko, parang mall, may simba sa umaga bago mag-start yung tupad. Puta, di ba meron yung nagmimisa sa loob ng sabungan? O yun nga, parang merong alam mo yung magpapa-Sunday mass muna ako bago tapos pag yung tinanggal na yung altar, saka na yung mga manok, ilalabas yung mga manok. Ang matindi doon, yung misa pagkatapos nung sabong, yung may dugo pa sa yung may dugo pa sa... Yung sa cockpit mismo. Sa cockpit mismo yung yung lalagay yung altar. Bago ilagay yung mga manok. By the way, this episode is sponsored by... Yay! Pero alam mo yung malupit doon? Alam mo yung malupit doon? Alam mo yung malupit doon? Pag sinabi ng pare, katawan ni Kristo, yung Kristo ng sabungan, present. Naghubad yung Kristo. Katawan ni Kristo, tapos... ganun. Naka-flex na gano'n. Si Bangkay. Uy, rest in peace, Bangkay. Rest in peace. Habang nagmimisa, merong nakatayong ganun, tapos nakaspread yung kamay. Yung parang naka-shape ng cross. Tapos pag tinanong, sino yan? Si Kristo ng sabungan. Pero hindi mawala sa isip ko. Ang di mawala sa isip ko, men, na kaya naman nauso yung online sugal na yan. Kasi, nawala ng market yung Pogo. So, tinry natin, baka, mo yun, nag-pivot sila na mag-sell sa local market. So, ang ko niyan, kailangan talaga natin ng mga regulations para hindi siya predatory. Hindi siya parang loan up na ang tinatarget mo yung pinaka-desperadong parte ng lipunan. Hindi mo tinatarget yung mga kabataan. Kasi, di ba sabi mo, Makoy, addiction yan eh. Yung addiction sa sugal, sakit yan eh. Di ba? Hindi lang sa sugal, sa lahat. Sa lahat, di ba? Well, technically, form of addiction rin lang naman yan eh. Kaya nga, wag mong ilalapit sa mga bata na nagpo-form pa lang yung utak nila. Tama, kasi doon talaga sila mahuhook sa mga Kaya ako addict ako sa Pero naisip ko yung mga kabataan, tumuna yung atupagin nyo, pambababae, tsaka yung pag-weed. Tsaka na yung next step na yung gambling. Parang yun nga. So parang dapat talaga yung kung may kagagalit ka, ingay ka sa Facebook, wag yung mga artista. Dapat ang i-force mo yung gobyerno na i-regulate sila para kahit sino mang Poncio Pilato yung mag-endorse niyan, sigurado ka na ini-endorse sila. Pero regulated. Hindi nila tinatarget mga kabataan. Alam mo yan? Tama yung sinasabi mo, Bin. Kasi madami ring nakalusot na nai-endorso na online gambling na na illegal. So doon pa lang, pagpasok mo sa illegal, the mere fact na illegal, hindi sila nakumuha ng permit para maging legal na Gano'n ka kasigurado na hindi ka dinadaya doon sa sugal na pinapasok mo? I would rather na makasira ka ng pamilya pero bayad yung taxes. Yeah! Hindi kasi sayang eh. Yung rin yun eh, pang pondo rin yan ng mga proyekto eh. Oo, kaya pondohan niyo yung mga ospital na nag-treat ng mga addict sa sugal. Ganyan. Ito pinakamaganda dito. Excise tax. Ano yan? Yung kinikita nila doon sa sa mga online casino, yun yung pinampopondo nila sa 4-piece na yung mga naghirap din sa pagsusugal. Tol, PCSO yan. PCSO yan. PCSO, di ba? Di ba? Yung lahat ng pinatalo ng tatay ko sa PCSO for the longest time sa pagtaya ng loto, yun yung nakuha ko nung nagkasakit yung tatay ko. Yun yung panggamot sa cancer ng mga taong Pumila ako doon. Di ba, nag-message ako sa'yo, pumila ako doon sa isang sakay ng gobyerno sa PCSO. Masakit mang isipin, di ba mas magandang modelo yun ng na parang meron ka lang yung, alam mo yun? Consolation prize. Pinapaikot lang natin yung pera.
Itong pambayad ng ospital contribution lang din ng mga tropa mong natalo sa sugal. Babawi man lang. So yun, may bagong pila na bukod sa PCSO no, sa online sambong, meron na rin silang gano'n. Ayun lang man, kung pwede ko bang i-take tong opportunity na 'to na kausapin yung mga na-a-addict sa ending tsaka sa sabong. Kasi may mga kaklase talaga ako na na-a-addict sa ending. Lalo na nung NBA nung Nung season na yan. finals. Finals. Ang laki ng ang ganda ng bigayan daw. Sa akin men, wag kayo gumastos ng hindi don't spend more than you can lose. Oo, Exactly. tama. Kapag may budget ka lang, kapag lagpas na, wag mo na isipin na, hindi, babawiin ko to, hindi. Tapos natalo ka na, tanggapin mo na, take the L, man. Oo. Ganon. Disposable income ang tawag doon. Yung perang kaya mo lang mawala. Hindi yan source hindi yan source ng kabuhayan. Kaya wag mo itaya yung college fund ng anak mo o pambili ng gatas. Kasi ibig sabihin na addict ka na. Ganun. Sorry Makoy, alam ko nasasaktan ka pero na-joke lang. Hindi. Pero yun lang. Kasi maraming tumatawag talaga sa akin, man. Hindi, pag akala nila siguro isa dyan, pag nararamdaman mo na kailangan mong mangutang para magsugal, may problema ka na. Kailangan mo na humingi ng tulong. Hindi ka humingi ng tulong na makautang. Humingi ka ng tulong na matreat na yung nangyayari sa'yo. Dahil the mere fact na umaabot ka na sa puntong nagsusugal ka na, nangungutang ka na para magsugal, may mali na talaga doon. Tapos, Vin, na-curious lang ako. Bakit ka umabot sa punto na pinatos mo yung online lending app? Di mo alam yung laki ng interest doon? O talagang nasa desperate times ka na nun? Desperate times, tapos misleading kasi minsan mababa yung interest pero meron silang processing fee. Every month yung processing fee dadagdagan. So parang yung 20K mo. Mababa interest, ang laki na interest doon eh. Oo man, yung 20K mo na inutang magiging like babayaran mo siya 10,000 tatlong buwan, so 30,000 siya. So parang kaya ako na doon kasi bukod sa desperate times, talagang alam ng algorithm pag kailangan mo ng pera eh. Sunod-sunurin ka, no? Alam ng algorithm. Kaya rin very din yun din yung isa pang aspeto ng commercial ng sugal eh. Dahil targeted yung ads, sino yung tina-target ng ads? Ang tina-target ba yung mga taong mahihirap? Yung parang yung mga taong merong disposable income? Yung gullible, yung base sa algorithm, alam nila sino yung may tendencies talaga na ma-addict sa sugal eh. Yun, at saka yung naintindihan ko yung sa online lending kasi mabilis i-proseso unlike pag nag-apply ka ng loan sa bangko. Totoo. Isipin mo magsusugal ka sa casino o magsusugal ka sa phone mo. Pamasahe mo pa lang, magdadamit ka pa, hindi ka naman papapasukin. Kung nagtatrabaho ka sa gobyerno, bawal kang pumasok sa casino ka nang naka-uniform. Diba? So, ang solusyon dyan, dapat papasukin nyo na yung mga government employees sa mga bingguhan. Teka. Since kailangan na natin isara itong usapan na to dahil kapos na tayo sa oras. Final say nyo, paano sa tingin nyong maiiwasan? Anong final say nyo sa mga, siguro yun na lang yung final say natin. Anong masasabi nyo sa mga artistang nag-e-endorso ng sugal? Basta tama yung singil. Kasi kung ganun din lang na makakuha kang backlash, perfect example, si Nadine. Make it worth it. I-factor in mo na yung bashing na makukuha mo and yung income na mawawala sa'yo dahil nga may mga advertisements kang mawawala. Pero kung mag-advocate ka lang siguro na yung hindi ipagbawal kundi properly regulated ng gobyerno yung mga yung mga ganyan, yung sa online gambling na just ensure lang na properly tax para at least, diba? Sundot ko lang dun sa sinabi ni Tito P. Yun sa advocacy,
maganda kung mag-advertise ka, ipasok mo na rin yung advocacy mo kung anong, Oo. kumbaga, binenta mo na yung sarili mo sa demonyo, magbenta ka na rin ng konti na makakabawi ka sa guardian angel mo. Merong Na, iba na ay, na sinasama na nila sa kontrata nila na portion ng kinikita nila Yun, yung mga hindi alam rin ng iba na yung iba sasabihin nila kahit malaki yung bayad sasabihin nila portion nito dalhin dito sa sa sinusuportahan ko na advocacy. Oo. Mm. para makatulog ka ng mas maganda sa gabi. Ano yung sasabihin mo, Bin? Sorry, nakat kita. Hindi, yung tama yung sinasabi ni Tito P, parang gawin mo din yung part mo para mag-improve yung produkto. O i-leverage mo din yung parang lagay mo sa kasunduan na maganda. Hindi ang kontrata palaging dalawang parties 'yan. Mm. Pag hindi kayo pantay ng relationship, ibig sabihin may isang nanlalamang. Kung artista ka, kung endorser ka na hina-hound ng sugal para mai-endorse sila, ibig sabihin meron kang level of influence. Huwag mo sayangin yung level of influence na yun. Pwede mong i-improve yung produkto. Pwede kang pumili ng produkto na na alam mong mas maganda, mas nag-fair play. And pwede ka ring mag-set ng industry standard. Ngayon, halimbawa si Vice Ganda, nagsabi siya, lagyan yung disclaimer lahat ng commercial ko. For sure, pwede niyang yung lahat ng susunod sa kanya para magmukha silang mas mabait kaysa dun sa mga wala. Gagawin din nila yon. It takes one person na merong leverage at merong influence na mag-demand na, okay, ito yung kontrata, pero hindi lang presyo yung habol ko. Gusto ko din na i-align nyo yung sa limitations ko. Ganun. Ako kasi hindi ka produkto. Ako ang naging experience ko sa ganyan. Sige, kargahan nyo, pero hindi ko babasahin. Yun yung... Oo. Yung mula nung nagkaroon ako nung kasi nung una wala akong pake. Nung nagkaroon ako ng pake, yun yung naging ko. Yan. Ay, nako. Ang hirap pero wag kang last. Wag kang gagawa ng bagay na hindi naaayon sa prinsipyo mo. Exactly. Kasi sa dulo, kapag tinanong ka bakit mo ginawa, walang maniniwala sa'yo kapag sinabi, hindi, sabi nito, decision mo yan, man. So parang kung tatanggi ka man basta kaya mo ipaliwanag na ikaw yung pumili, ibig sabihin, tama man yan o mali, ibig sabihin, tangina, macho ka. Sana lang magkaroon tayo ng punto na yun nga, na kaya na nga nating magbigay ng sarili nating inputs na, sige, gagawin ko yan. Pero gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Saka sana, mas magkaroon ng control yung gobyerno kasi talagang it's really a big problem. Malaking problema talaga yung sugal. Ayan. Anyways, Bin, saan ka nga namin pwedeng supportahan? Anong mga social media pages mo or saan ka nila pwedeng panoorin? Alam ko, lately wala ka yata masyadong show or para sa mga kaibigan na lang natin sa Comedy Manila, anong gusto mong i-promote na show? Opo, comedymanila.ph for all the Comedy Manila shows. Also listen to Galingan Mo Naman podcast sa Spotify. Yun lamang po sa ngayon. Pagdasal niyo ako kasi sana pumasa ako sa bar. Maraming salamat. Yun nga guys, para medyo ganahan na para ganahan na mag-review si Bin. Comment niyo naman dito sa episode na to na you got it, Bin. Ayun, Bin, wag kang tamarin, gago. Kailangan mo maging abogado. Sayang yung pag-graduate mo. Papanotaryo pa kami sa'yo. Haba nung message nun. kahit anong message. Bin, para hindi ka mag-endorse ng sugal, galingan mo sa bar at iboboto ka namin kung sakaling tumakbo ka. Hindi mo tatakbo. Theater show ang goal natin after the bar. Saka yun pala, Bin, congratulations nga pala ulit sa pagiging second place sa huling iteration na ni-start ni Gold ng Comedy Roast Battle. Yan. Shoutout kay Gold. Sobrang proud kami na umabot ka sa finals, kaya lang talo ka eh. Salamat. Kumbaga magaling ka naman. Mas magaling lang yung kalaban mo. Good job but not quite.
Ganyan din sasabihin niyo pag bumagsak ako sa bar. Salamat, Hindi, pwede naman umulit dun eh. Vin, eto. Pinagdadasal namin pumasa ka talaga, pre. Kiniklaim ko na hindi ka babaksak. Yan na lang. Para good. Sinasabi ko sa'yo, Bin, pag ako dinakip ako ng mga polis, umaasa ako na isa ka sa mga una kong mga abogadong matatawagan. Oo, para tatawanan kita. Ikaw yung gusto naming maging ikaw yung attorney kapunan ng podcast industry. Pag may nagkaroon ng problema ng podcaster. Di ba si attorney kapunan, pag may mga problema sila Claudine Barreto, yung mga problematic na mga problematic na tao. Sino pa nga yung isa? Yung Tito Pasio. Tito Pasio. Gusto ko ikaw yung ganun ng podcast industry. Parang ayoko, man. Kasi walang pera yung mga podcaster. Hindi, tsaka nakapiluka yung dalawang yun eh. Ano ba yun? Gusto ko pa ng buhok. Di umano. Nakamolet lang. Saka naman, di ba? Tito Pati P. ka naman maging human rights attorney. Bakit nyo ako nil-roast? Oy, teka, Tito P. Saan ka nila pwede follow, Tito P? Sa IG, Tito__P. Ay, teka, nakalimutan natin doon sa last episode natin. Pero Vin, alam mo ba na meron kaming special segment tuwing nasa episode si Tito P? Ano? At yan ay kung pinapollow ba ni Tito P sa Instagram. At mga kaibigan, hindi natin nagawa doon sa isang episode, pero sa episode na to, dahil special ang episode na to, titingnan natin kung pinapollow ni Tito P si Lolit Solis. Uy, wag mo i-follow yun. Wag mo na sundan yun, man. Hayaan mo na siya doon. At mga kaibigan, tinitingnan ko ngayon, hindi pinapollow ni Tito P si Lolit Solis, mga kaibigan. Hindi ka pero shoutout sa langit. Pero pinapollow ni Tito P yung pamangkin ni Rica Peralejo na si Heaven Peralejo. Yan, mga kaibigan. Inaapoyan niya pa yata yung mga Inaapoyan pa. Ayun, nag-comment siya dun sa last post, apoy. Ito yun, gago. Ay, di ba pala yan? Hindi, ang nag-comment pala ng apoy, Tito P, yung Tito_P. Kasi si Tito P po ay Tito__P. Opo, hindi siya yan. Tito P, sa kanila pwede i-follow? Tito P? Sa Tito__P sa IG. Ayan, at yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan nating podcast. Galingan Mo Naman Podcast, 25% Podcast, si Jasper Reyes kasama doon. Tatayhood Podcast, nakalimutan ko na iba wala kasi yung listahan ko dito. At syempre yung mga Patreon natin, Kitorific PH, maraming salamat sa pagsuporta. At syempre sa lahat pa po ng mga kaibigan natin na sumusuporta, sana guys, kung magsusugal kayo, kung pwede, wag na lang kayo magsugal, pero kung magsusugal kayo, yung disposable income lang. Maging responsable tayo. Ayan. At yan po mga kaibigan na ating latest episode ng Machong Chismis. At kasama natin, future attorney, Vin Buenaagua, na lagi nagsasabing, ang tunay na macho sa pera, disiplinado. Yan. At kasama rin po natin ang pinakamabangis, pinakamalakas na si Tito P, na lagi nagsasabing, honesty is the best. At ako naman po si Makoy Paris Cobis Brown, na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.